Bumigay na nga ba ang United States of America sa Iran dahil matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang isang operasyon na pag-e-escort sa lahat ng mga barko na na-stranded sa nakaraang digmaan? Pababayaan na lang ba ni US President Donald Trump ang 800 mga barko na stranded at 20,000 na mga crews nito? Hahayaan na lang ba ni US President Donald Trump na kontrolin ng Iran ang Strait of Hormuz at hindi na ito mangingialam? Bakit biglang nagbago ang pananaw ni President Donald Trump? Natatakot kaya ang Amerika sa Iran o naghihintay lamang ng isang napakalaking pagkakataon? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 6, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran kasama ang Gulf countries, India, South Korea sa Strait of Hormuz. Nasa mga 2 buwan ang digmaan sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran na nagsimula noong February 28, 2026. Marami ang mga nasawi. Maraming mga infrastructures ang pinulbos. Karamihan talaga sa mga nasawi ay ang mga tao sa Iran. Mga officials nito, maging ang kanilang supreme leader, meron ding mga nasawi sa panig ng Amerika at ng Israel, maging sa UAE. Bahagyang nagkaroon ng tigil putukan. Pero kahapon lamang ay biglang inatake ng Iran ang UAE na siya namang ikinagalit ng husto ng Prime Minister ng India na si Narendra Modi dahil merong 3 Indiano ang nadamay. Kinundi na ng maraming mga bansa ang ginawa ng Iran kasama na ang Gulf States kasabay ng pangako ni Trump na pagbabayarin ang Iran dahil sa kanilang ginawang pag-atake sa UAE. At dahil dito, pinalubog ng Amerika ang 7 mga maliliit na bangka ng Iran. Isa pang pangako na talaga namang pinakinggan ng buong mundo na i-escortan ng United States of America ang mga barko na na-stranded sa Strait of Hormuz, mga 800 ito at 20,000 na mga crews. Pero biglang gumuho ang mundo ng nasabing mga barko sapagkat biglang nagsalita si President Donald Trump na isususpindi niya ang pag-e-escort sa naturang mga barko. Ano ang nangyari? Tinawag pa nga ito ni Trump na isa sa mga pinakamalaking success na ginagawa ng Amerika. Kung ganun, kung malaking success ito, bakit ito biglang inihinto ng Amerika? Nagbigay ng paliwanag si President Donald Trump. Ibinalita ito ng CBC at ganito ang kanilang headlines. Trump pauses, ayan, maliwanag mga kaibigan, pauses US effort to guide vessels through Strait of Hormuz in a bid to make deal with Iran. Kaya naman pala biglang inihinto ni US President Donald Trump ang pag-e-escort sa nasabing mga na-stranded na mga barko dahil makikipag-usap na raw ang Iran sa United States of America. At ayon sa ulat, hindi dahil sa Iran kung bakit biglang sinuspindi ni President Donald Trump ang pag-e-escort sa mga barko, kundi ito ay dahil sa pakiusap ng Pakistan at ng maraming mga bansa. Ano kayang pakikipagkasundo ang nais ni US President Donald Trump? Gayong nauna nang ipinahayag ng Iran na magpapatuloy ang kanilang nuclear project at hindi rin nila aalisin ang uranium enrichment. Karapatan daw nila ito at poprotektahan nila ito. Ngayon, kung magkakaroon ng ceasefire ang Amerika at Iran at ang pagbubukas lamang ng Strait of Hormuz ang ibibigay ng Iran, lalabas, hindi nagtagumpay ang United States of America at Israel sa kanilang giyera. Bakit? Hindi ba't ang punot dulo ng gulong ito
ay ang nuclear weapon project ng Iran. Ang dahilan kung bakit nagsagawa ng joint strike ang Amerika at Israel, ito ay upang wasakin kung anumang proyektong nuklear ang ginagawa ng Iran. Yun din ang dahilan kung bakit nagsagawa ng pag-atake ang Israel noong nakaraang taon sa Iran. Nais ding wasakin ang nuclear weapon project ng Iran. Ngayon, kung ang pagbubukas lamang ng Strait of Hormuz ang tatanggapin ni President Donald Trump, lalabas, hindi nila kaya ang Iran. Sapagkat merong mga kumakalat na balita na sa loob ng 2 buwan na digmaan sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran ay nananatili pa raw na intact ang nuclear facilities ng bansang Iran. Nangangahulugan ito na hindi ito naubos sa ginawang pag-atake ng Amerika at Israel. At ito ay isang napakalaking possibility na ipagpapatuloy ito ng Iran. Pero teka muna, siguro ay alam naman ito ng Amerika at ng Israel at hindi rin obob si Trump at si Netanyahu na basta-basta na lang susuko. Hindi kaya meron lamang hinihintay na tamang pagkakataon ang United States of America at Israel? Hindi kaya hinihintay lamang ng Amerika na buksang muli ang Strait of Hormuz upang ang nasabing mga stranded na mga barko ay makalabas ng hindi na kinakailangang eskortan pa ng Amerika. Nang sa ganon, hindi na gagastos ang Amerika. Makakalabas ito nang wala man lang lalabas na pera. At kung ito ay makalabas na, hindi kaya ito ang tamang pagkakataon na hinihintay ni President Donald Trump upang magsagawa ng pag-atake sa Iran upang hindi madamay ang nasabing mga 20,000 na cruise at 800 mga barko na stranded. Tila may katotohanan naman ang mga sinasabi ng mga eksperto. Dahil kung ating babasahin mga kaibigan ang mga pahayag ni Trump, yung naka-highlight na blue, the President wrote on Truth Social Tuesday evening, Miyerkules tayo ngayon, kahapon niya ito sinabi, Washington time that Project Freedom would be paused by mutual agreement and it would be for a short period of time. Ayan, maliwanag mga kaibigan na ang pagsuspinde ni President Donald Trump sa pag-e-escort ng mga barkong ito ay maikli lamang at magdidepende daw ang aksyon ng Amerika kung ano ang kanilang gagawin, kung ano naman ang ibibigay na proposal ng Iran. Mga kaibigan, sa ngayon ay wala pang isinasa publikong pahayag ang magkabilang panig kung ano ang kanilang pag-uusapan. At kung ano man yan mga kaibigan, yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated sa mga usapin na gaya nito at kung bago ka lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na or i-follow ang napakaliit na channel na ito. Malaking tulong na po yan para sa akin. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.